Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pagtitiwala at pagtataksil? May mga pagkakataong ang pinakamatamis na ngiti ang nagtatago ng pinakamaitim na balak. Sabi nila, ang tahanan ay isang kanlungan. Ngunit paano kung ang mismong tahanan na binuo mo sa pundasyon ng pag-ibig ay siya palang magiging saksi sa iyong katapusan? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway. Ang amoy ng sinangag at ang banayad na paggisit ng bawang sa mantika ang unang gumising sa umaga ni Liwayway. Para sa kanya, ito ang tunay na halimuyak ng isang tahanan, isang paraiso na binuo niya kasama ang lalaking pinakamamahal niya, si Dante. Dahan-dahan siyang gumalaw sa kusina, bawat kilos niya ay tila isang sayaw ng pagmamahal. Inihanda niya ang paboritong almusal ng asawa, longganisang lukban na medyo tostado sa gilid, itlog na mamula-mula, at ang sinangag na may sahog na katiting na pag-ibig. Para kay Liwayway, ang pag-aalaga kay Dante ay hindi isang obligasyon. Ito ang kanyang kaligayahan. Naaamoy ko na naman ang paborito kong umaga. Isang malambing na boses ang bumasag sa katahimikan. Napangiti si Liwayway nang maramdaman niya ang dalawang braso na pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Isinandal niya ang kanyang ulo sa dibdib ni Dante, ninamnam ang init at pamilyar na pakiramdam ng seguridad. Magandang umaga, mahal, bulong ni Liwayway. Ang kanyang puso ay umaapaw sa kagalakan. Hinalikan siya ni Dante sa pisngi, isang halik na matamis at puno ng pangako. Ikaw ang umaga ko, Liway. Hindi kumpleto ang araw ko nang wala ka. Ang mga salitang yon ay musika sa pandinig ni Liwayway. 5 taon na silang kasal, ngunit ang kilig na nararamdaman niya ay parang kahapon lang sila unang nagkakilala. Para sa kanya, perpekto ang lahat. Siya ang pinakamaswerteng babae sa buong baryo Pulang Lupa. Inihain niya ang almusal sa kanilang maliit na lamesa. Saktong pagbaba naman ng ina ni Dante, si Matilda, mula sa itaas. Agad na nagbago ang hangin sa silid. Ang init na dala ng paglalambingan kanina ay napalitan ng isang banayad na lamig. Magandang umaga po, Mama. Bati ni Liwayway na may pilit ng ngiti. Tumangulang si Matilda. Ang mga mata nito'y tila sinusuri ang bawat pagkain na nakahain. Mukhang masarap na naman ang luto mo, Liwayway. Sabi nito, ngunit may kakaibang diin sa kanyang boses. Napakaswerte mo talaga sa anak ko. Si Dante ang nagbigay sa'yo ng ganitong klaseng buhay. Napayuko na lang si Liwayway at umupo. Sanay na siya sa mga patutsada ng kanyang biyenan. Para kay Matilda, siya ay isang simpleng babae mula sa probinsya na sinuwerte lang na mapangasawa ang edukado at gwapong si Dante. Hindi nito kailanman binigyan ng halaga ang katotohanang ang bahay na tinitirhan nila at ang negosyong pinapatakbo ni Dante ay bahagi ng mana na iniwan sa kanya ng kanyang mga magulang. Kumain na po tayo. Aya na lang niya para maibsan ang tensyon. Naging mabilis ang almusal. Pagkatapos kumain, nagpaalam si Dante na may aasikasuhin sa kanyang maliit na opisina sa loob ng bahay. Si Matilda naman ay sumunod dito, may ibubulong daw na mahalaga. Naiwan si Liwayway na nagliligpit ng kanilang pinagkainan. Ang isip ay pilit winawaksi ang malamig na pakikitungo ng biyenan. Nang matapos magligpit, kinuha niya ang isang baso ng tubig para dalhin sa asawa. Ngunit pagdating niya sa pasilyo, napansin niyang naiwan niya ang kanyang telepono sa kanilang silid. Dahan-dahan siyang bumalik para kunin ito. Habang papalapit siya sa kwarto, narinig niya ang mga boses mula sa nakaawang na pinto ng opisina ni Dante. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pangalan niya na binanggit ni Matilda ang pumukaw sa kanyang atensyon. Kailangan nating bilisan, Dante, bago pa malaman ni Liwayway ang tungkol sa mga utang mo. Mariing sabi ni Matilda. Alam ko, Ma, pero paano? Napakahigpit ng mga abogado ng pamilya niya. Hindi basta-basta maililipat sa pangalan ko ang lahat ng mana. Sagot ni Dante.
Ang boses ay puno ng pag-aalala. Napatigil si Liwayway. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng malakas. Anong utang? Anong mana? Sumandal siya sa pader, pilit na pinapakalma ang sarili. Mali lang siguro ang dinig niya, ngunit ang sumunod na sinabi ni Matilda, ang unti-unting gumuho sa mundong kanyang ginagalawan. May paraan para mapabilis ang lahat, malamig na sabi ng biyanan. Isang paraan para lahat ng ari-arian niya ay mapunta sa iyo bilang nag-iisang tagapagmana. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Ano? Anong ibig mong sabihin, ma? Nanginginig na tanong ni Dante. Kailangang magmukhang aksidente, Dante. Isang trahedya na walang sinuman ang magdududa. Ang bawat salita ay tila isang punyal na sumasaksak sa puso ni Liwayway. Hindi siya makahinga. Ang hangin sa kanyang paligid ay biglang naging mabigat at nakakamatay. Delikado yan. Mas delikado kung sisingilin ka ng mga tao ni Dragon. Sigaw ni Matilda. Isipin mo, isang malinis na aksidente, walang ebidensya, at pagkatapos, sayo na ang lahat. Malulutas ang lahat ng problema natin. Nanginginig ang buong katawan ni Liwayway. Ang pagmamahal na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding takot na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya. Ang lalaking kayakap niya kaninang umaga, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, at doon narinig niya ang mga salitang tuluyang nagwasak sa kanya. Ang pinal na hatol mula mismo sa bibig ng kanyang asawa. Sige ma, bulong ni Dante. Ang boses ay basag ngunit desidido. Ayusin natin ang preno ng sasakyan. Ang mundo ni Liwayway ay gumuho. Ang mga pader ng kanyang paraiso ay nabasag na parang salamin. Ang baso ng tubig na hawak niya ay biglang bumitaw sa kanyang nanginginig na kamay. Blag! Ang tunog ng nabasag na babasagin ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo, kasing lakas ng pagkadurog ng kanyang puso. Sa loob ng opisina, ang mga boses ay biglang natahimik. Sa isang iglap, ang takot ay naging isang pambihirang talino. Bago pa man makalabas ng opisina sina Dante at Matilda, mabilis na kumilos si Liwayway. Itinapon niya ang sarili sa sahig, siniguradong malapit sa mga bubog at mahigpit na hinawakan ang kanyang paa. Aray! Sigaw niya. Isang sigaw na piniga mula sa kaibuturan ng kanyang baga. Pinaghalong tunay na sakit ng puso at pekeng sakit ng katawan. Bumukas ang pinto. Unang lumabas si Dante. Ang muka ay nagpapakita ng pagkataranta. Mahal, anong nangyari? Sumunod si Matilda. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pag-aalala, kundi ng isang malamig at mapanuring tingin. Sinuri nito ang bawat sulok ng eksena, ang basag na baso, ang basang sahig, at ang nanginginig na si Liwayway. Nadulas ako. Hikbi ni Liwayway. Pilit na pinipigilan ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang paa ko. Agad siyang binuhat ni Dante. Ang mga braso na kanina lang ay simbolo ng pagtataksil ay ngayon nag-aalok ng kunwaring tulong. Naisuklam si Liwayway sa sarili dahil sa hindi niya magawang itulak ito palayo. Kailangan niyang magpanggap. Ang buhay niya ay nakasalalay sa pag-arte niya ngayon. Dadaling kita sa kwarto, sabi ni Dante. Ang boses ay puno ng pag-aalalang hindi naman totoo. Habang dinadala siya paakyat, sinalubong ni Liwayway ang mga mata ni Matilda. Isang segundo lang iyon, ngunit sapat na para makita niya ang kislap ng hinala sa mga mata ng biyenan. Hindi ito naniwala. Alam ni Liwayway na hindi ito naniwala. Inihiga siya ni Dante sa kama at maingat na sinuri ang kanyang paa. Wala namang sugat. Baka na-sprain lang. Magpahinga ka lang, mahal. Hinalikan siya nito sa noo. Isang halik na ngayon ay parang nag-aapoy na bakal sa kanyang balat. Iniwan siyang mag-isa sa silid. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak. Ang mga luhang ito ay hindi na para sa nasirang pag-ibig, kundi para sa panganib na kinakaharap niya.
Nasa loob siya ng hawla kasama ang mga leon na nag-aabang lang na siya ay magkamali. Dumating ang gabi. Ito na marahil ang pinakamahabang gabi sa buong buhay ni Liwayway. Humiga si Dante sa tabi niya. Ang katawan nito ay nakaharap sa kanya. Ang init na dati niyang hinahanap-hanap ay ngayon ay parang apoy na tumutupok sa kanya. Ang bawat paghinga ni Dante sa tabi niya ay parang ugong ng isang halimaw. Ang bawat paggalaw nito ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Nagkunwari siyang tulog. Ang kanyang mga mata ay mariing nakapikit. Ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis pa sa kabog ng kanyang dibdib. Tumakbo ka na, Liwayway! Umalis ka na, habang may pagkakataon. Sigaw ng isang bahagi ng kanyang isip. Ngunit saan siya pupunta? Sa pulis? Anong sasabihin ni Namba niya? Na narinig niya ang plano ng kanyang asawa at biyenan? Tatawanan lang siya. Walang ebidensya. Itatanggi lang nila ang lahat at palabasin siyang isang asawang paranoid o nababaliw. Hindi. Hindi siya pwedeng tumakbo ng walang dala. Kailangan niya ng pruweba. Isang bagay na hindi nila maitatanggi. Isang bagay na magpapakita sa lahat ng tunay nilang kulay. Ngunit paano? Paano siya makakakuha ng ebidensya kung ang bawat kilos niya ay binabantayan? Sa gitna ng kanyang desperasyon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang lumang telepono, isang dikipad na modelo na itinago niya sa ilalim ng mga luma niyang damit sa aparador. Itinago niya ito bilang alaala dahil iyon ang unang regalong natanggap niya mula sa kanyang ama. Isang plano ang unti-unting nabuo sa kanyang isipan. Isang plano na mapanganib, ngunit ito lang ang tanging pag-asa niya. Kinabukasan, gumising siya na ang katawan ay pagod, ngunit ang isip ay desidido. Nagpanggap siyang medyo masakit pa rin ang paa, kaya't si Dante mismo ang nagdala ng almusal sa kanya sa kwarto. Magpahinga ka lang dito buong araw, mahal, sabi ni Dante. Ako na ang bahala sa lahat. Nang makaalis na ito para sa isang kunwaring meeting sa bayan, alam ni Liwayway na ito na ang kanyang pagkakataon. Dahan-dahan siyang bumangon, tiniis ang bawat paggalaw para hindi makalikha ng ingay. Alam niyang naroon lang sa baba si Matilda. Maingat niyang binuksan ang aparador at kinuha ang lumang telepono mula sa pinakatagong sulok. Nagdasal siya na sana ay may kaunti pa itong natitirang baterya. Nang buksan niya ito, isang guhit ng pag-asa ang sumilay. May 2 bar pa ang baterya. Sapat na ito. Mabilis niyang hinanap ang numero ng nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya. Ang matalik niyang kaibigan mula pa pagkabata, si Diwa. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype siya ng mensahe. Hindi siya pwedeng tumawag, baka marinig ni Matilda. Ang bawat letra ay tila isang malaking bato na kanyang binubuhat. Kailangan kita. Kapihan kalinaw. Huwag kang tatawag. Pinindot niya ang send at agad na itinago ang telepono sa ilalim ng kama. Mabilis siyang bumalik sa pagkakahiga. Sakto namang bumukas ang pinto. Si Matilda may dalang isang basong tubig. Inumin mo ito, sabi nito. Ang boses ay walang emosyon. Pampakalma. Ngumiti lang si Liwayway at kinuha ang baso. Nang makalipas ang 1 oras at bumalik na si Dante, nagbihis si Liwayway. Mahal, medyo maayos na ang pakiramdam ko. Pupunta lang ako sa palengke sandali. May mga kailangan lang bilhin para sa hapunan. Paalam niya. Sinisikap na maging normal ang kanyang boses. Sigurado ka? Kaya mo na ba? Tanong ni Dante. Ang mga matay puno ng kunwaring pag-aalala. Oo naman. Sagot niya na may matamis na ngiti. Saglit lang ako. Kinuha niya ang kanyang bayong at pitaka. Handa nang umalis. Ito na iyon. Ang unang hakbang palayo sa impyernong ito. Ang unang hakbang patungo sa kaligtasan. Ngunit habang papalabas siya ng pinto, isang kamay ang biglang humawak sa kanyang braso. Malamig. Mahigpit. Napalingon siya. Si Dante.
Ang nangiti sa mukha nito ay nawala na, napalitan ng isang seryosong ekspresyon. Sasamahan kita, mahal, sabi nito. Ang bawat salita ay tila isang kadena na muling gumagapos sa kanya. Masyado akong nag-aalala para sa'yo. Naramdaman ni Liwayway ang paghigpit ng hawak ni Dante sa kanyang braso. Ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw na tumakbo. Ngunit ang kanyang isip na ngayon ay mas matalas dahil sa takot ay mabilis na nag-isip ng paraan. Kailangan niyang maging kalmado, kailangan niyang maging kapani-paniwala. Humarap siya kay Dante na may bahagyang pagtatampo sa kanyang mga labi. Isang ekspresyon na sanay na siyang gamitin noong sila'y masaya pa. Huwag mahal, malamig niyang sabi. Gusto ko sanang mag-isa. May inihahanda kasi akong sorpresa para sa'yo mamayang gabi. Agad na lumuwag ang pagkakahawak ni Dante. Ang seryosong mukha nito ay napalitan ng pagkagulat at kaunting tuwa. Sorpresa? Ano naman yon? Nag-iwas ng tingin si Liwayway, nagkukunwaring nahihiya. Kaya nga sorpresa, di ba? Sige na, hayaan mo na ako. Mabilis lang talaga ako. Ngumiti si Dante. Ang ngiting dati nagpapatunaw sa puso ni Liwayway, ngunit ngayon ay nagdudulot ng matinding pagkasuklam. Sige na nga, mag-iingat ka ha. Tawagan mo ako agad kung may kailangan ka. Opo, sagot niya. Sabay halik sa pisngi nito. Isang halik na malamig at walang buhay, ngunit sapat na para makumbinsi ang demonyong kaharap niya. Habang naglalakad siya papalayo sa bahay, pakiramdam niya ay may dalawang matang nakatutok sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Ang bawat hakbang ay mas binibilisan hanggang sa makaliko siya sa kanto at mawala sa paningin ng bahay na dati niyang tinawag na tahanan. Pagdating niya sa Kapihan Kalinaw, agad niyang hinanap si Diwa. Naroon na ito sa isang sulok. Ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na napigilan ni Liwayway ang sarili. Ang kanina pang namumuong luha ay bumuhos na parang ulan. Tumatakbo siyang lumapit sa kaibigan at niyakap ito ng mahigpit. Doon, sa bisig ng nag-iisang taong mapagkakatiwalaan niya, gumuho ang lahat ng kanyang pagpapanggap. Liway? Anong nangyari? Pinag-alala mo ako. Nanginginig na sabi ni Diwa habang hinahaplos ang kanyang likod. Diwa, hagulgol ni Liwayway. Gusto nila akong patayin. Natigilan si Diwa. Ano? Sino? Anong sinasabi mo? Umupo sila at sa gitna ng mga hikbi at nanginginig na boses, ikinuwento ni Liwayway ang lahat. Mula sa naririnig niyang pag-uusap, sa pagpapanggap niyang nadulas, sa gabi ng takot, hanggang sa pag-aalok ni Dante na samahan siya kanina. Sa simula, hindi makapaniwala si Diwa. Pero Liway, si Dante, sigurado ka ba sa narinig mo? Baka naman. Sigurado ako. Giit ni Liwayway, ang mga matay nag-aapoy sa sakit at galit. Narinig ko, Diwa. Bawat salita. Preno ng sasakyan. Magmukhang aksidente. Plano nila ang lahat. Nang makita ni Diwa ang purong takot at katotohanan sa mga mata ng kaibigan, ang kanyang pagdududa ay napalitan ng isang malamig at matigas na galit. Ang malambing niyang aura ay biglang nawala. Sa isang iglap, hindi na siya ang simpleng kaibigan ni Liwayway. Siya ay naging isang general na naghahanda para sa isang digmaan. Okay? Marinyang sabi. Hindi tayo pwedeng pumunta sa pulis. Walang ebidensya. Itatanggi lang nila ang lahat at ikaw pa ang lalabas na masama. Kailangan natin ng pruweba. Isang pruweba na hindi nila matatakasan. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Kailangan mong bumalik sa bahay na yon. Umiling si Liwayway. Hindi ko kaya, Diwa. Natatakot ako. Kailangan mong kayanin, sabi ni Diwa. Ang boses ay matatag. Babalik ka doon at magpapanggap ka na parang walang nangyari.
Magpanggap kang ikaw pa rin ang dating liwayway na sunod-sunuran. At habang ginagawa mo yon, kukuha tayo ng ebidensya. May kinuha si Diwa mula sa kanyang bag, isang maliit na bagay na kulay itim. Hindi mas malaki pa sa isang butones. Isa itong voice recorder. Maliit, pero malakas sumagap ng tunog. Itago mo to sa isang lugar na hindi nila mapapansin. Sa ilalim ng lamesa, sa likod ng unan, kahit saan. Kailangan nating ma-record ang pag-amin nila. Ibinigay niya ito sa nanginginig na kamay ni Liwayway. I-press mo lang to para mag-record at ito para huminto. Simple lang. Pero ito ang magiging sandata mo. Hinawakan ni Diwa ang dalawang kamay ng kaibigan. Ang init nito ay nagbigay ng kaunting lakas kay Liwayway. Makinig ka, Liway, sabi ni Diwa. Ang kanyang mga mata ay seryoso. Mula ngayon, laban na to. At hindi ka nag-iisa dito. Ano mang mangyari, kasama mo ako. Lalaban tayo. Ang mga salitang yon ang nagbigay ng pag-asa kay Liwayway. Ang takot ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, may kasama na itong determinasyon. Tumango siya, pinunasan ang kanyang mga luha. Ang babaeng umiiyak kanina ay unti-unting nawawala. Napapalitan ng isang babaeng handang ipaglaban ang kanyang buhay. Nagpaalam sila sa isa't isa na may bigat sa dibdib. Habang pabalik sa kanilang bahay, mahigpit na hawak ni Liwayway ang maliit na recorder sa kanyang bulsa. Ito ang kanyang pag-asa. Ngunit pagdating niya sa tapat ng kanilang gate, isang tanawin ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang kanilang sasakyan. Nakabukas ang hood nito at may isang lalaking hindi niya kilala na nakasuot ng damit mekaniko na abalang may kinakalikot sa makina. At sa tabi nito, nakatayo si Matilda. Nakangiti ito habang pinapanood ang ginagawa ng mekaniko. Nang makita nito si Liwayway, ang ngiti nito ay lalong lumapad. Isang ngiting nakakakilabot, puno ng lihim na tagumpay. Nanigas si Liwayway sa kanyang kinatatayuan. Ang dala niyang bayong ay halos mabitawan niya. Ang ngiti ni Matilda ay parang isang balaraw na tumama sa kanyang dibdib. Nagsimula na sila. Hindi na sila nag-aaksaya ng panahon. Liwayway, Hija, mabutit nakabalik ka na. Bati ni Matilda. Ang boses ay matamis ngunit puno ng lason. Pinatingnan ko lang ang sasakyan. Medyo may naririnig kasi akong kakaibang tunog kanina. Alam mo na, para sigurado lang na ligtas gamitin. Ligtas. Ang salitang iyon ay tila isang malaking biro. Napilitan si Liwayway ng ngumiti. Ganun po ba, Mama? Salamat po sa pag-aalala. Lumapit siya. Sinisikap na maging normal ang bawat hakbang. Tinanguan niya ang mekaniko na umiwas lang ng tingin at nagpatuloy sa ginagawa. May kung anong kaba siyang naramdaman sa lalaking iyon. Pumasok siya sa loob ng bahay. Ang puso niya'y dumadagundong. Inilapag niya ang mga pinamili sa kusina at nagmamadaling umakyat sa kanilang silid. Kailangan niyang itago ang voice recorder. Kailangan niyang makahanap ng perpektong lugar. Ang bawat segundo ay mahalaga. Tumingin siya sa paligid. Sa ilalim ng kama, masyadong halata. Sa loob ng unan, baka mapisa. Ang kanyang mga mata ay napadako sa maliit na opisina ni Dante. Nakadugtong lang ng kanilang silid. Doon sila madalas mag-usap ni Matilda. Iyon ang pugad ng mga ahas. Dahan-dahan siyang pumasok. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang kinakapa ang ilalim ng mabigat na lamesang gawa sa nara. May isang maliit na espasyo doon kung saan hindi gaanong kapansin-pansin. Mabilis niyang idinikit ang maliit na recorder gamit ang isang piraso ng double-sided tape na kinuha niya mula sa drawer. Pinindot niya ang record button. Hinga. Kailangan niyang huminga. Bumalik siya sa kama at humiga. Nagkukunwaring napagod sa pamamalengke. Nang pumasok si Dante sa silid, nakita siya nitong nakapikit. Pagod ka, mahal? Malambing na tanong nito. Dahan-dahan siyang dumilat at pilit ng ngumiti. Medyo, sumakit na naman ang paa ko. Umupo ito sa gilid ng kama
at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Ang haplos na dati nagpapakalma sa kanya ay ngayon ay parang haplos ng isang ahas. Magpahinga ka lang. Huwag kang mag-alala. Nandito lang ako. Ang bawat araw na lumipas ay isang walang katapusang pag-arte. Si Liwayway ay naging pinakamagaling na actress sa isang dula na siya mismo ang bida at posibleng biktima. Ngumingiti siya kahit ang puso niya'y umiiyak. Naglalambing siya kahit ang kaluluwa niya'y nasusuklam. Nagluluto siya ng masasarap na pagkain para sa mga taong gustong kumitil sa kanyang buhay. Ang kanyang buhay ay naging isang napakatinding laro ng pagpapanggap. Sa umaga, isa siyang maasikasong asawa. Sa gabi, isa siyang bilanggong nag-iisip ng paraan para makatakas. Sinubukan niyang maging dahilan para mag-usap ang mag-ina. Sa mga pagkakataong magkakasama sila, sadya siyang nagbubukas ng mga usapin tungkol sa pera at sa kanilang kinabukasan. Mahal, naisip ko lang. Sabi niya isang gabi habang sila'y naghahapunan. Ang ganda siguro kung magkakaroon tayo ng maliit na rest house sa tabing dagat. 'Di ba? Kapag naayos na lahat ng mana ko, agad na nagkatinginan sina Dante at Matilda. Ngumiti si Dante, ngunit hindi umabot sa mga mata nito ang nangiti. Magandang pangarap yan, mahal. Pero unahin muna natin ang kasalukuyan. Marami pa tayong dapat asikasuhin. Tama ang anak ko, sabad ni Matilda habang mahigpit ang hawak sa kanyang kubyertos. Huwag mong isipin ang mga ganyang bagay, Liwayway. Ang pera ay madaling maubos. Ang mahalaga ay ang pamilya. Ramdam ni Liwayway ang pader na agad na itinayo ng mga ito. Maingat sila. Masyadong maingat. Ang bawat salita nila ay tila pinag-isipan. Ang katahimikan sa hapagkainan ay mas nakakabingi pa kaysa sa anumang sigaw. Tanging ang tunog ng kanilang mga kutsara at tinidor ang maririnig, tila mga sandatang nagbabanggaan. Pakiramdam ni Liwayway ay nauubusan na siya ng oras. Ang recorder ay patuloy na kumukuha ng tunog sa ilalim ng lamesa, ngunit puro katahimikan at mga walang kwentang usapan lang ang nakukuha nito. Hanggang sa isang gabi, pagkatapos ng isa na namang naprajen na hapunan, biglang nagsalita si Dante. Mahal, sabi nito, ang boses ay puno ng kasabikan. May naisip ako. Medyo naprajen na tayo nitong mga nakaraang araw. Bakit hindi tayo magbakasyon? Tayong dalawa lang, ha? Napatingin si Liwayway. Bakasyon? Saan naman? May nakita akong isang magandang resort sa bundok. Tahimik, malamig, malayo sa lahat. Patuloy ni Dante, ang mga matay nagniningning. Para makapag-isa tayo. Para muling maibalik ang dati. Isang weekend lang. Isang romantic getaway. Ang mga salitang tahimik, malayo sa lahat, ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Liwayway na parang isang hatol. Isang lugar na walang makakarinig sa kanyang mga sigaw. Isang lugar na walang makakakita sa kanilang gagawin. Isang lugar na perpekto para sa isang aksidente. Ito na ang plano. Ang dugo sa kanyang mga ugat ay tila nagyelo. Ngunit sa labas, pinilit niyang magpakita ng tuwa. Talaga mahal? Nakakakilig naman. Kailan yan? Sa darating na Sabado. Ako na ang bahala sa lahat. Ang gagawin mo lang ay mag-relax at mag-enjoy. Sabi ni Dante, sabay yakap sa kanya. Habang nakayakap ito, ipinikit ni Liwayway ang kanyang mga mata. Hindi ito isang bakasyon. Ito ay isang biyahe patungo sa kanyang kamatayan. Kinagabihan, hindi siya makatulog. Hinintay niyang marinig ang malalim at mahimbing na paghinga ni Dante. Nang sigurado na siyang tulog na ito, maingat siyang bumangon mula sa kama. Bawat galaw niya ay kinakalkula. Bawat hakbang niya sa sahig ay parang pagtapak sa manipis na yelo. Pumunta siya sa opisina at halos hindi humihinga habang kinakapa ang ilalim ng lamesa. Nakuha niya ang recorder. Dala ang maliit na aparato, pumasok siya sa banyo at marahang isinara ang pinto. Umupo siya sa sahig, isinaksak ang earphones
at nanginginig na pinindot ang play. Sa una, puro kaluskos lang, tunog ng mga papel. Pag-ubo, mga minutong walang saysay. Nawawalan na siya ng pag-asa. Ngunit bigla, narinig niya ang boses ni Matilda. Mahina, ngunit malinaw. Hindi ito tungkol sa plano. Iba, isang bagay na mas malalim. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa, Dante. Tumawag na naman sila kanina. Hinahanap ka. Alam ko, ma. Ginagawan ko na ng paraan. Ganting bulong ni Dante. Ang boses ay puno ng takot. Anong paraan? Ang pagtatago? Hanggang kailan? Malaki ang utang mo, Dante. At hindi sila basta-basta maniningil. Saglit na katahimikan. At ang sumunod na sinabi ni Matilda ang nagpakilabot sa buong pagkatao ni Liwayway. Kailangan nating makuha ang mana bago tayo singilin ng mga tao ni Dragon. Walang paraan para tumanggi si Liwayway. Ang pag-ayaw sa isang sorpresang bakasyon ay magmumukha lamang kahina-hinala. Kaya't sa pagsapit ng Sabado ng umaga, pilit niyang pinasigla ang sarili, nag-empake ng damit na may ngiti sa labi, habang sa loob-loob niya'y naghahanda siya para sa isang laban. Bago sila umalis, habang abala si Dante sa paglalagay ng mga gamit sa likod ng sasakyan, nagkaroon si Liwayway ng ilang segundong pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng isang mensahe para kay Diwa. Papunta kami sa isang resort sa bundok. Sierra Verde Mountain Resort. Kung wala kang nabalitaan sa akin hanggang bukas ng tanghali, alam mo na ang gagawin. Sinend niya ito at agad na binura sa kanyang sent items. Isang maliit na binhi ng seguridad sa gitna ng isang malawak na karagatan ng panganib. Ready ka na, mahal? Tanong ni Dante. Ang muka ay masaya. Tumango si Liwayway. Ready na. Nagsimula ang kanilang biyahe. Ang daan paakyat ng bundok ay maganda sana. Napapalibutan ng mga puno. Ang hangin ay sariwa. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat liko sa kalsada ay isang hakbang palapit sa bingit ng kamatayan. Pinilit niyang makipag-usap ng normal. Pinag-usapan nila ang mga nakaraang bakasyon, mga pangarap na simple. Ngunit sa likod ng bawat tawa at ngiti ni Liwayway ay ang isang isip na alerto at nagmamasid. Napansin niya ang ginagawa ni Dante. Habang nagmamaneho ito at nakikipagkwentuhan, ang mga mata nito ay paulit-ulit na sumusulyap sa relos. Tila may hinahabol itong oras. Tila may itinakdang schedule para sa isang aksidente. Habang nasa kalagitnaan sila ng pinakamatarik na bahagi ng bundok, isinagawa na ni Liwayway ang kanyang sariling plano. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape na binili nila kanina. Sa isang biglaang pag-arko ng kalsada, sinadya niyang ibuhos ito. Aray! Ang init! Sigaw niya at ang mainit na kape ay tumapon sa hita ni Dante. Ano ba? Napasigaw si Dante sa gulat at sakit at biglang inapakan ng preno. Liwayway naman! Sorry mahal. Hindi ko sinasadya. Sabi ni Liwayway. Ang boses ay puno ng pagkataranta na kalahati ay totoo, kalahati ay pag-arte. Huminto sila sa isang maliit na gasolinahan sa gilid ng lindaan. Nagmamadaling bumaba si Dante para linisin ang kanyang pantalon. Ang mukha ay puno ng inis. Dito ka lang, magbabanlaw lang ako sa banyo, sabi nito at pumasok sa loob. Ito na ang pagkakataon ni Liwayway, ngunit para saan? Ano ang magagawa niya? Habang nag-iisip siya, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa loob ng bag. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nabasa. 2 salita lang, ngunit sapat na para patigilin ang tibok ng kanyang puso. Huwag sumakay. Sinundan pa ito ng isa pang mensahe mula sa parehong numero. Preno. Ang dugo ay tila umalis sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig habang hawak ang telepono. Sino ito? Paano niya nalaman? Ang mekaniko kaya?
Wala nang oras para mag-isip. Lumabas na si Dante mula sa banyo. Medyo basa ang pantalon. Okay na. Tara na, sabi nito. Medyo kalmado na. Walang pagpipilian si Liwayway. Ang hindi pagsakay ay mas lalong maglalagay sa kanya sa alanganin. Pumasok siya ulit sa kotse. Ngunit ngayon, ang kanyang buong katawan ay nasa pinakamataas na alerto. Habang umaandar muli ang sasakyan, tahimik siyang gumawa ng mga paghahanda. Bahagya niyang niluwagan ang kanyang seatbelt, sapat lang para hindi ito mag-lock ng mahigpit. Inayos niya ang kanyang upo. Inihahanda ang sarili sa posibleng pagbangga. Sa labas, siya ay isang tahimik na asawa. Sa loob, siya ay isang sundalong naghahanda sa pagsabog. Ilang minuto pa, sa isang pababang liku-likong daan na ang gilid ay isang matarik na bangin, nagsimula na ang palabas ni Dante. Ha? Ano to? Sabi nito, paulit-ulit na inaapakan ng preno. Mahal, parang hindi kumakagat ang preno. Ang kanyang boses ay puno ng perpektong pagkataranta. Sinubukan niyang mag-downshift, ngunit ang sasakyan ay mas lalo lang bumibilis. Anong gagawin natin? Sigaw ni Liwayway, at sa pagkakataong ito, ang takot sa kanyang boses ay totoo. Kahit gaano kakahanda, ang harapin ng kamatayan ay nakakatakot pa rin. Hawakan mo ng mahigpit, sigaw ni Dante. Ang sasakyan ay parang isang bala na walang direksyon. Nakita ni Liwayway ang isang pader na bato sa kanilang harapan sa isang matalim na kurbada. Alam niyang doon ito ibabangga ni Dante, hindi sa bangin, dahil baka hindi sila mahanap agad. Sa pader, para masiguradong may mangyayari. Bago pa man ang pagbangga, ginawa ni Liwayway ang huling bagay na naisip niya. Itinukod niya ang kanyang mga paa sa dashboard at buong lakas na yumuko. Pinoprotektahan ang kanyang ulo gamit ang mga braso. Isang nakabibinging tunog ng bumibiyak na metal. Isang marahas na pagyanig na nagitsa sa kanyang katawan. Ang tunog ng nababasag na salamin na sumasaboy sa paligid. At pagkatapos, dilim. Lahat ay naging itim. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang tunog ng isang mahinang, paulit-ulit na beep. Pagkatapos ay ang amoy ng antiseptic. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Lahat ay puti. Isang kisameng pamilyar sa sinumang nagising sa isang ospital. Masakit ang kanyang tagiliran at ulo, ngunit alam niyang buhay siya. Gumagalaw ang kanyang mga daliri. Iginawi niya ang kanyang paningin. May isang taong nakatayo sa tabi ng kanyang kama, nakatingin sa kanya. Hindi si Dante, hindi si Matilda. Ito ang lalaking nakita niya sa kanilang garahe. Ang mekaniko. Nang makita nitong gising na siya, mabilis itong lumapit. May takot at pagmamadali sa mga mata nito. Inilapit nito ang kanyang bibig sa tainga ni Liwayway at bumulong. Ako ang nagpadala ng mensahe. Mabilis na sabi nito. Kailangan mong malaman ang totoo tungkol kay Matilda. Natigilan si Liwayway. Ang sakit ng kanyang katawan ay tila panandali ang nawala. Napalitan ng matinding pagtataka at pagkalito. Pinilit niyang bumangon ng kaunti, ngunit pinigilan siya ng kirot sa kanyang tagiliran. Sino ka? Hirap niyang tanong. Ang boses ay paos at mahina. Ang pangalan ko ay Kiko. Sagot ng lalaki. Ang mga mata ay hindi mapakali. Laging sumusulyap sa pinto. Pinsan ako ni Matilda. Malayo, pero kamag-anak pa rin. Ang impormasyong yon ay lalong nagpagulo sa isipan ni Liwayway. Kung kamag-anak siya, bakit siya tinutulungan? Hindi ko maintindihan, bulong ni Liwayway. Makinig kang mabuti, wala tayong gaanong oras. Sabi ni Kiko, ang boses ay nagmamadali. Matagal nang may atraso sa pamilya namin si Matilda. Maraming taon na ang nakalipas, niloko niya ang mga magulang ko. Kinuha niya ang kapirasong lupa na dapat ay sa amin, gamit ang mga pekeng dokumento. Dahil sa kanya, naghirap kami. Dahil sa kanya,
Namatay sa sama ng loob ang tatay ko. Isang anino ng matinding galit ang dumaan sa mukha ni Kiko. Wala akong nagawa noon. Bata pa ako. Ngayon, nang lumapit siya sa akin at inutusan akong sirain ang preno ng sasakyan ninyo, nakita ko ang pagkakataon. Isang pagkakataon para makaganti at para mailigtas ka. Tumingin ito ng diretso sa mga mata ni Liwayway. Sinira ko ang preno, oo, pero hindi sa paraang gusto niya. Gumawa ako ng paraan para bumagal ang pagkawala nito, para magkaroon ka ng sapat na oras para makapag-isip at makapaghanda. Hindi ko kayang may mamatay na inosenteng tao dahil sa kasakiman niya. Hindi makapagsalita si Liwayway. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay unti-unting nabubuo. Ang lalaking ito, na inakala niyang kasabwat, ay isa palang anghel na ipinadala sa kanya. May dinukot si Kiko mula sa bulsa ng kanyang jacket, isang nakatuping papel. Ito, sabi niya, at inilagay ito sa kamay ni Liwayway. Opisyal na report mula sa talyer kung saan ko dinala ang sasakyan pagkatapos ng aksidente. Nakasulat diyan na may senyales ng deliberate tampering sa brake line. Ebidensya yan. Ginamit ko ang connection ko para makuha yan bago pa nila pagtakpan ang lahat. Mahigpit na hinawakan ni Liwayway ang papel. Ito ang pruweba. Ang matibay na pruwebang kailangan niya. Hindi na lang ito salita laban sa salita. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Liwayway. Ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Dahil ayokong may isa pang pamilyang masira dahil kay Matilda, mariing sabi ni Kiko. Handa akong tumestigo. Handa akong sabihin ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Mabilis na umatras si Kiko, nagkunwaring nag-aayos lang ng isang tubo sa ilalim ng lababo. Pumasok si Dante, ang isang braso ay nakakast at may mga gasgas sa mukha. Sa likod niya, ang reyna ng lahat ng kasinungalingan, si Matilda, na may daladalang basket ng prutas. Mahal, gising ka na, sabi ni Dante. Lumapit ito at hinawakan ang kamay ni Liwayway. Ang paghawak nito ay parang apoy na nakapapaso. Salamat sa Diyos at ligtas ka. Nag-alala ako ng sobra. Si Matilda naman ay lumapit sa kabilang panig. Hija, kamusta ang pakiramdam mo? Isang milagro na pareho kayong nakaligtas. Dapat tayong magpasalamat. Ang kanilang mga mukha ay puno ng perpektong pag-aalala. Ang kanilang mga boses ay puno ng huwad na pag-aasikaso. Kung ibang tao ang makakakita, iisipin nilang sila ang pinakamaalagang pamilya sa buong mundo. Ngunit si Liwayway ay hindi na ang dating Liwayway. Tinitigan niya silang dalawa. Ang mga mata niya ay hindi na nagpapakita ng takot, kundi ng isang malamig at matigas na determinasyon. Nakita na niya ang kanilang mga kaluluwa. Alam na niya ang kanilang mga kasalanan. Nasaan tayo? Tanong ni Ming niya. Ang boses ay kalmado. Nasa isang maliit na ospital tayo dito sa bundok. Inilipat ka na nila sa private room. Ako na ang nag-asikaso ng lahat. Pagmamalaki ni Dante. Salamat. Simpleng sagot ni Liwayway. Nang matapos ayusin lang ni Kiko ang lababo, nagpaalam na ito at umalis. Hindi man lang tumitingin sa direksyon ni na Matilda. Naiwan silang tatlo sa silid. Ang katahimikan ay nababalot ng isang hindi nakikitang tensyon. Alam ni Liwayway na pinagmamasdan siya ng mga ito. Sinusuri kung meron ba siyang kahit anong hinala. Ngunit isinara na niya ang pinto sa kanyang mga emosyon. Ang tanging ipinapakita niya ay ang mukha ng isang biktima. Mahina, nalilito, at nagpapasalamat na buhay. Nang gabing iyon, habang nagpapanggap siyang natutulog, mahigpit niyang hawak sa ilalim ng kumot ang papel na ibinigay ni Kiko. Ito ang kanyang alas. Ngunit alam niyang hindi pa ito sapat. Ang pagsabotahe sa sasakyan ay isang bagay, pero ang patunayan na si Matilda at Dante ang nag-utos nito ay iba pa. Kailangan niya ng higit pa. Kailangan niyang malaman kung bakit ganito na lang ang galit ni Matilda sa kanyang pamilya. Isang alaala ang biglang bumalik sa kanya.
ang lumang opisina ng kanyang ama sa kanilang bahay sa Baryo Pulang Lupa. Isang lugar na hindi na niya pinasok mula nang ito'y mamatay. Isang lugar na puno ng mga lumang dokumento at alaala. Paano kung meron siyang makikita doon? Isang bagay na mag-uugnay sa lahat ng ito? Kinabukasan, nang sabihin ng doktor na maaari na siyang umuwi, ipinahayag niya ang kanyang nais. Gusto ko nang umuwi sa bahay natin, sabi niya kay Dante na may kasamang kahinaan sa boses. Gusto kong magpagaling sa sarili nating kwarto. Agad na sumang-ayon si Dante. Iyon mismo ang gusto nilang marinig. Ang biktima ay babalik sa lungga. Habang nasa biyahe pabalik, tahimik lang si Liwayway. Ang tanawin sa labas ng bintana ay tila nagbago. Hindi na ito ang mundong dati niyang kilala. Ang bawat puno, bawat bahay, bawat taong dumadaan ay may dalang potensyal na panganib. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ng katahimikan. Inalalayan siya ni Dante paakyat sa kanilang silid. Magpahinga ka lang, mahal, sabi nito. Tatawag lang ako sa baba. Nang maiwan siyang mag-isa, hindi siya humiga. Dahan-dahan siyang tumayo, tiniis ang sakit, at naglakad papunta sa kabilang dulo ng pasilyo. Papunta sa lumang opisina ng kanyang ama. Marahan niyang itinulak ang pinto. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ang sumalubong sa kanya. Pumasok siya at iginala ang tingin. Lahat ay nasa ayos pa rin. Tila naghihintay lang sa pagbabalik ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay napako sa isang bagay sa ibabaw ng aparador. Isang kahon na gawa sa kahoy na may ukit ng araw. Ang paboritong kahon ng kanyang ama. Kinuha niya ito. Mabigat. Nakalock. Naghahanap siya ng kahit anong pwedeng gamitin para buksan ito. Nakakita siya ng isang lumang letter opener. Pagkatapos ng ilang pagsubok, bumigay ang sirang kandado. Nanginginig niyang itinaas ang takip. Sa loob, sa ibabaw ng mga lumang papeles, ay may isang bagay na agad niyang nakilala. Isang luma at makapal na tala-arawan na may balat na gawa sa katad. Ang sulat kamay sa unang pahina ay hindi maipagkakamali. Ito ang tala-arawan ng kanyang ama. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway habang yakap niya ang tala-arawan. Ang amoy ng lumang papel ay tila nagbalik sa lahat ng alaala ng kanyang ama. Ang ngiti nito, ang halakhak, ang pakiramdam ng seguridad kapag kasama niya ito. Isang seguridad na matagal nang nawala. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng alikabok at katahimikan, at marahang binuklat ang unang pahina. Ang sulat kamay ng kanyang ama ay pamilyar at malinaw. Tila ba kahapon lang ito isinulat. Ang mga unang pahina ay puno ng mga masasayang alaala. Ang pagsisimula ng maliit nilang negosyo, ang kanyang kapanganakan, ang mga munting tagumpay. Ngumiti si Liwayway habang binabasa ang mga ito, para siyang bumalik sa isang panahong simple at puno ng pagmamahal. Ngunit habang lumilipat ang mga pahina at lumilipas ang mga taon, isang pangalan ang paulit-ulit na lumitaw. Isang pangalang nagpatigil sa kanyang paghinga. Matilda. Ika-15 ng Hunyo, 95. Nakilala ko ngayon ang isang napakagaling na babae. Matilda Ramirez, biyuda, mag-isang itinataguyod ang kanyang anak na si Dante. Puno siya ng pangarap at determinasyon. Nakikita ko sa kanya ang isang partner na makakatulong sa pagpapalago ng aming negosyo. Nagkasundo kami na maging magsosyo. Nagpatuloy sa pagbasa si Liwayway. Ang tala-arawan ay naglahad ng isang kwento ng pagkakaibigan at tiwala. Ang kanyang ama ay lubos na humanga sa talino at sipag ni Matilda. Itinuring niya itong hindi lang kasosyo, kundi isang tunay na kaibigan, halos kapatid. Pinagkatiwalaan niya ito sa lahat ng bagay, lalo na sa pananalapi ng kumpanya. Ngunit unti-unting nagbago ang tono ng mga sinulat. Ang dating puno ng pag-asa ay napalitan ng pag-aalala at pagdududa. Ika-22 ng Marso, 90 may mga hindi pagkakatugma sa aming mga libro. Maliit na halaga lang sa simula. Ngunit habang tumatagal,
ay papalaki ng papalaki. Tinanong ko si Matilda tungkol dito. Ngunit sabi niya ay baka simpleng pagkakamali lang ng bookkeeper. Ngunit hindi mapalagay ang aking loob. Ang puso ni Liwayway ay nagsimulang tumibok ng mas mabilis. Nararamdaman niya ang papalapit na katotohanan, isang katotohanang mas madilim pa sa kanyang inaakala. Ika-10 ng Setyembre, 1999. Kinausap ko ang aming auditor ng palihim. Kinumpirma niya ang aking hinala. May sistematikong pagnanakaw na nagaganap sa kumpanya. Lahat ng ebidensya ay itinuturo ang iisang tao. Si Matilda. Hindi ako makapaniwala. Ang kaibigan ko, ang kapatid ko, tinatraydor ako. Isang butil ng luha ang pumatak sa pahina. Ang sakit na naramdaman ng kanyang ama ay tumagos mula sa mga salita at dumiretso sa puso ni Liwayway. Ika-5 ng Oktubre, 1999, hinarap ko siya. Inilabas ko ang lahat ng ebidensya. Hindi siya nagulat. Hindi siya umiyak. Tinitigan niya lang ako ng mga matang malamig at walang emosyon. At pagkatapos, tumawa siya. Sinabi niya na kinuha lang niya kung ano ang nararapat para sa kanya. Nasawang-sawa na siyang maging anino ko. Binalaan niya ako. Sinabi niyang kung ipagkakalat ko ito, sisirain niya hindi lang ako, kundi ang buong pamilya ko. Napahagulgol si Liwayway, ang imahe ng isang tumatawang Matilda habang winawasak ang buhay ng kanyang ama ay isang bangungot. Ang mga huling sinulat sa talaarawan ang tuluyang nagwasak sa kanya. Ito ay isinulat ilang araw bago atakihin sa puso ang kanyang ama. Ika-2 ng Nobyembre, 1999, nawala na ang lahat. Ang negosyo, ang pera. Ninakaw lahat ni Matilda, ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang kanyang huling sinabi sa akin. Hintayin mo lang, Eduardo. Darating ang araw, pati ang pinakamamahal mong anak na si Liwayway ay magiging bahagi ng aking tagumpay. Hindi ko maintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit ang kanyang mga salita ay nag-iwan ng lason sa aking puso. Kailangan kong protektahan ang aking anak kahit sa anong paraan. Doon natapos ang talaarawan. Ngayon, naiintindihan na ni Liwayway ang lahat. Ang kanyang aksidenteng pagkikita ni Dante sa isang coffee shop 5 taon na ang nakalipas. Ang mabilis na panliligaw. Ang pagpilit ni Matilda na magpakasal sila kaagad. Ang pag-insister nito na sa bahay nila sila tumira. Lahat ng iyon ay isang napakahabang paghihiganti. Isang planong binuo sa loob ng maraming taon. Ang pag-aasawa kay Dante ay hindi isang kwento ng pag-ibig. Ito ang huling hakbang sa master plan ni Matilda para makuha ang lahat ng natitira sa pamilya Gatchalian. Ang kanyang mana ay hindi lang basta target. Ito ang tropeyo ng kanyang tagumpay. Ang pagtatangkang patayin siya ay hindi na lang tungkol sa pagkuha ng pera. Ito ay tungkol sa pagbura sa huling bakas ng pamilyang kanyang sinira noon. Tumayo si Liwayway. Ang kanyang mga binti ay nanginginig sa galit at pighati. Ang babaeng pumatay sa kanyang ama ay ang parehong babaeng tinawag niyang mama sa loob ng 5 taon. Ang lalaking pinakasalan niya ay ang pain sa isang masalimuot na bitag. Yakap niya ang talaarawan na parang ito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Ito na ang lahat. Ito ang mag-uugnay sa lahat ng ebidensya. Ang report ni Kiko, ang pag-amin sa recorder. At ngayon, ang talaarawan. Wala na silang takas. Nasa gitna siya ng kanyang mga iniisip nang marinig niya ang isang mahinang kaluskos sa may pinto. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon si Dante. Hindi niya alam kung gaano na ito katagal doon. Ngunit ang ekspresyon sa mukha nito ay hindi na maipinta. Wala na ang maskara ng pag-aalala. Wala na ang ngiti. Ang tanging naroon ay isang malamig at mapanganib na tingin, nakatutok hindi sa kanya, kundi sa talaarawan na hawak niya. Ano yan, mahal? Tanong ni Dante. Ang bawat salita ay mabagal at puno ng panganib.
May mga bagay ba tayong dapat pag-usapan? Ang katahimikan sa loob ng lumang opisina ay mabigat at puno ng panganib. Ang hangin ay tila kayang hiwain ng kutsilyo. Tinitigan ni Liwayway si Dante, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang estranghero, isang kasabwat sa krimen. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang talaarawan. Ang laman nito, Dante, mariin niyang sabi. Ang boses ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang malamig na galit. Ang laman nito ay ang katotohanan na pilit niyong ibinaon. Naglakad si Dante papalapit, dahan-dahan, na parang isang hayop na sinusuri ang kanyang biktima bago ito lapain. Anong pinagsasabi mo, Liwayway? Baka kung ano na ang epekto sa iyo ng aksidente. Ibaba mo yan at magpahinga na tayo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Liwayway. Magpahinga? Iyon ba ang gusto ninyo? Ang magpahinga ako ng habang buhay? Nakita niya ang pagkagulat sa mga mata ni Dante na wala ang pagpapanggap nito. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Hindi mo alam? Sigaw ni Liwayway. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid. Hindi mo alam na ang nanay mo ang dahilan kung bakit namatay ang tatay ko? Naninakaw niya ang lahat sa amin? At hindi mo alam na ikaw ang ginamit niyang pain para makuha ang huling piraso ng naiwan sa pamilya ko? Binuklat niya ang talaarawan at nanginginig na binasa ang huling isinulat ng kanyang ama. Darating ang araw, pati ang pinakamamahal mong anak na si Liwayway ay magiging bahagi ng aking tagumpay. Ito ba, Dante? Ito ba ang tagumpay na sinasabi niya? Ang patayin ako at kunin ang lahat? Hindi na nakasagot si Dante. Napasandal siya sa pader, ang muka ay namumutla. Liway, makinig ka. Makinig? 5 taon akong nakinig sa mga kasinungalingan mo. 5 taon akong naniwala sa pagmamahal mo. Habang sa likod ko tinatawanan niyo lang ako. Habang sa likod ko, binabalak niyo na ang aking katapusan. Sa sobrang galit, inihagis ni Liwayway ang isang lumang libro mula sa lamesa. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog. Dito na sumabog si Dante. Oo, sige, oo na. Sigaw nito pabalik, ang mga matay puno ng desperasyon. Gusto mong malaman ang totoo? Oo, may utang ako. Malaki. At oo, kailangan namin ng pera mo. Pero wala akong choice. Ginawa ko to para sa atin. Para sa kinabukasan natin. Para sa atin? Hindi makapaniwalang sagot ni Liwayway. Walang tayo, Dante. Hindi kailanman nagkaroon ng tayo. Ang mayroon lang ay ang plano ninyo. Masyadong maingay ang usapan ninyo. Isang boses ang bumasag sa kanilang sigawan. Isang boses na malamig, kalmado, at puno ng kapangyarihan. Nakatayo sa may pinto si Matilda. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Hindi man lang siya nagulat. Sa halip, isang maliit at nakakasuklam ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mukhang tapos na ang palabas, sabi nito habang marang pumapasok sa silid. Lumapit ito kay Liwayway. Ang bawat hakbang ay may bigat. So nalaman mo na. Ang galing. Akala ko ay mas matagal mo pang matutuklasan. Pero sa bagay, ang tatay mo man ay isang hangal. Masyadong malambot. Kinuha ko lang ang dapat ay sakin noon. At kinukuha ko lang ulit ang dapat ay sakin ngayon. Walang pagtanggi, walang pagdadahilan. Isang purong pag-amin na nagmula sa isang pusong walang bahid ng konsensya. Halimaw ka. Bulong ni Liwayway. Tumawa si Matilda. Hindi ako halimaw, Hija. Praktikal lang ako. Ikaw ang nagkamali. Masyado kang nagtiwala. Masyado kang nagmahal. At iyan ang kapahamakan mo. Tumingin ito kay Dante na nakayuko pa rin sa isang sulok. Dante, huwag kang tumunganga dyan. Kunin mo ang talaarawan at ang telepono niya. Tila nagising sa isang pagkakatulog, sumunod si Dante. Mabilis nitong inagaw mula kay Liwayway ang talaarawan. Tinangka ni Liwayway na lumaban, ngunit mas malakas ito. Kinuha rin nito ang telepono mula sa kanyang bulsa.
Ang lahat ng kanyang ebidensya ay nasa kamay na ng kaaway. Anong gagawin ninyo sa akin? Tanong ni Liwayway. Ang tapang niya kanina ay unti-unting napapalitan ng panlalamig ng takot. Ngumiti si Matilda, isang nangiting nagpanginig sa buong pagkatao ni Liwayway. Simple lang, itutuloy natin ang dapat sanang natapos sa bundok. Pero sa pagkakataong ito, mas malinis, mas personal. Hinawakan ni Dante ang braso ni Liwayway. Huwag! Sigaw ni Liwayway, nagpupumiglas. Dante, dalhin mo siya sa guest room. Utos ni Matilda. Kinaladkad ni Dante si Liwayway palabas ng opisina sa kabila ng kanyang mga sigaw at paglaban. Dinala siya nito sa isang maliit na kwarto sa dulo ng pasilyo at walang awang itinulak sa loob. Bumagsak si Liwayway sa sahig. Bago pa siya makatayo, isinara na nila ang pinto. Narinig niya ang pag-ikot ng susi sa seradura. Nakatayo siya at sinubukang buksan ang pinto. Kinakalampag ito ng buong lakas. Pakawalan niyo ako. Mga demonyo kayo. Tulong! Ngunit walang sumasagot. Napatingin siya sa bintana. May rehas. Isang bilangguan sa loob mismo ng kanyang tahanan. Lumapit siya dito at tumingin sa labas. Ang gabi ay tahimik. Ang mga ilaw mula sa mga kapitbahay ay kumukutitap sa malayo. Ang mundo sa labas ay normal. Hindi alam ang impyernong nagaganap sa loob ng bahay na ito. Nawalan na siya ng pag-asa. Wala na ang recorder. Wala na ang report ni Kiko na naiwan sa bag niya. Wala na ang talaarawan. Wala na ang telepono. Wala nang paraan para humingi ng tulong. Napaupo siya sa sahig. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Dito na ba ang katapusan niya? Ganito na lang ba? Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at tahimik na umiyak. Ang lahat ng kanyang tapang ay nawala. Napalitan ng isang malalim at nakalulunod na kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagtangis, sa gitna ng kadiliman, isang alaala ang biglang sumulpot sa kanyang isipan na parang isang kislap ng kidlat. Isang lumang telepono, isang dikipad na modelo na itinago niya sa ilalim ng mga luma niyang damit sa aparador. Agad siyang napatigil sa pag-iyak. Ang lumang telepono. Hindi. Imposible. Hindi ito ang kanilang silid. Isa itong guest room na bihirang gamitin. Ngunit, paano kung? Mabilis siyang tumayo. Ang puso niya'y muling nagsimulang tumibok ng may kaunting pag-asa. Tiningnan niya ang aparador sa sulok ng kwarto. Mukhang lumana at puno ng mga sapot ng gagamba. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Bawat hakbang ay maingat para hindi makalikha ng ingay. Nanginginig niyang binuksan ang pinto nito. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ang sumalubong sa kanya. Ang laman nito ay mga lumang kumot at bedsheet na hindi na ginagamit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, may nakita siyang isang maliit na itim na kahon. Ang kahon ng mga luma niyang gamit noong dalaga pa siya. Mga gamit na ipinadala ng kanyang tiyahin mula sa probinsya nang lumipat siya dito. Mga gamit na hindi na niya nagamit at itinago na lang ni Matilda sa kwartong ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang kahon. Mga luma niyang damit, mga sulat, mga litrato, at doon, sa pinakailalim, nakabalot sa isang lumang panyo, ang kanyang lumang telepono. Kinuha niya ito. Malamig sa kanyang palad. Ito na ang kanyang huling baraha, ang kanyang huling pagkakataon. Pinindot niya ang power button, ang kanyang buong kaluluwa ay nagdarasal. Sana may baterya pa. Kahit konti lang. 1 segundo. 2, 3. At pagkatapos, isang himala. Umilaw ang maliit na screen. Nag-welcome ito sa kanya na parang isang matagal nang nawawalang kaibigan. At sa sulok ng screen, nakita niya ito. Isang maliit, nag-iisang bar ng baterya. Sapat na. Kailangang maging sapat. Walang pag-aalinlangan. Mabilis niyang pinindot ang numero ng nag-iisang taong makakatulong sa kanya. Ang numero ni Diwa. Ang bawat pagring ng telepono sa kabilang linya
ay parang isang suntok sa dibdib ni Liwayway. Mas lalo niyang idiniin ang telepono sa kanyang tainga. Halos masakit na. Ang kanyang hininga ay mababaw at mabilis. Ang nag-iisang bar ng baterya sa screen ay tila nangaasar, handang mamatay anumang oras. Sagutin mo, Diwa. Pakiusap. Sagutin mo. Dasal niya sa kanyang isipan. Sa ika-4 na pagring, isang boses ang sumagot. Hello? Diwa. Bulong ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig at puno ng takot. Liway, ikaw ba yan? Bakit ibang numero ang gamit mo? Nasaan ka? Ayos ka lang ba? Sunod-sunod na tanong ni Diwa. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Diwa, makinig ka. Mabilis na sabi ni Liwayway. Pinipigilan ang kanyang mga hikbi. Wala na tayong oras. Nasa bahay ako. Alam na nila. Alam na nila ang lahat. Narinig niya ang biglaang pagtahimik sa kabilang linya na sinundan ng isang matalim na paghinga. Ano? Paano? Kinuha nila ang lahat. Putol ni Liwayway sa sasabihin ng kaibigan. Ang talaarawan. Ang telepono ko. Lahat. Nakakulong ako sa guest room. Diwa, natatakot ako. Nasaan sila ngayon? Tanong ni Diwa. Ang boses nito ay naging seryoso at alerto. Nasa baba sila. Rinig ko sila. Idinikit ni Liwayway ang kanyang tainga sa pinto. Ang mga boses ni Dante at Matilda ay mahina, ngunit sapat na para marinig niya ang ilang mga salita. Mga salitang nagpadala ng yelo sa kanyang mga ugat. Kailangan nating gawin to ngayon, narinig niyang sabi ni Matilda. Habang tahimik ang lahat. Pero ma, paano? Sagot ni Dante. Ang boses ay nanginginig. Isang sulat, sabi ni Matilda. Isang suicide note. Sasabihin nating hindi niya kinaya ang trauma ng aksidente, na-depress siya. At pagkatapos, isang lubid, malinis, walang magdududa. Nanlaki ang mga mata ni Liwayway. Hindi na sila maghihintay. Gagawin na nila ito ngayong gabi. Diwa, sabi ni Liwayway sa telepono. Ang kanyang boses ay halos isang pabulong na sigaw. Gagawa sila ng pekeng suicide ngayong gabi. Diwa, kailangan mo nang tumawag ng pulis. Ngayon na. Papunta na ako, maring sabi ni Diwa. Huwag kang bibitaw, Liway. Huwag kang susuko. Tumawag ka na ng pulis. Hindi ko kaya. Ito lang ang teleponong meron ako at biglang namatay ang screen ng telepono. Ubos na ang baterya. Hindi. Bulong ni Liwayway. Paulit-ulit na pinipindot ang power button, ngunit wala na. Patay na ang telepono. Patay na ang kanyang huling linya ng komunikasyon. Ang tanging pag-asa na lang niya ay kung narinig ni Diwa ang kanyang huling sinabi. Kung naintindihan nito ang sitwasyon. Itinago niya ang patay na telepono sa kanyang bulsa. Kailangan niyang mag-isip. Kailangan niyang bumili ng oras. Hindi siya pwedeng maghintay na lang na pumasok sila at gawin ang kanilang masamang balak. Tumingin siya sa paligid ng kwarto, desperadong naghahanap ng kahit anong pwedeng gawing sandata. Isang lumang lampara, isang mabigat na libro, isang piraso ng nabasag na salamin mula sa isang lumang picture frame. Wala. Walang gaanong magagamit. Ngunit meron siyang pinto. Isang pinto na gawa sa matibay na kahoy. Gamit ang natitira niyang lakas, itinulak niya ang mabigat na aparador. Masakit sa kanyang tagiliran, ngunit hindi niya ininda. Itinulak niya ito ng itinulak hanggang sa maitukod niya ito sa pinto. Isinunod niya ang maliit na kama. Isiniksik ito sa pagitan ng aparador at ng pader. Gumawa siya ng isang barikada. Hindi ito perpekto, ngunit sapat na siguro para mapabagal sila. Sapat na para bigyan si Diwa at ang mga pulis ng oras para dumating. Pawis na pawis at hingal na hingal, napaupo siya sa sahig sa likod ng kanyang munting depensa. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Naghihintay. Ilang minuto ang lumipas na parang ilang oras. Ang bawat tunog mula sa labas, ang huni ng kuliglig,
Ang tahol ng aso sa malayo ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. At pagkatapos, narinig niya ito, mga yabag. Papalapit sa pasilyo, papalapit sa kanyang pinto. Huminto ang mga yabag sa tapat mismo ng kwarto. Isang sandali ng nakabibinging katahimikan. At pagkatapos, ang tunog ng isang susi na ipinapasok sa seradura. Click! Dahan-dahang umikot ang doorknob. Itinulak nila ang pinto, ngunit hindi ito bumukas. Sumalpok ito sa aparador. Ano to? Narinig niyang sabi ni Dante. Tinulak nila ulit, mas malakas sa pagkakataong ito. Umusog ng kaunti ang aparador. Harangan niya ang pinto. Sigaw ni Matilda. Dante, tulungan mo ako. Itulak natin. Nagsimula silang itulak ang pinto ng sabay. Ang aparador ay gumigiwang. Ang kahoy ay umuugong dahil sa puwersa. Napasandal si Liwayway sa pader. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa takot. Papasok na sila. Wala ng oras. Klang! Ang pinto ay bumukas ng bahagya. Sapat para makita niya ang mukha ni Dante sa siwang. Ang mukha na puno ng galit at determinasyon. Isang malakas pa na tulak. Ang aparador ay tumagilid. Ang pinto ay bumukas ng malaki. Pumasok si Dante at sa likod niya ay si Matilda. Ang mukha ni Matilda ay walang emosyon na mas lalong nakakatakot. Sa isang kamay nito, may hawak itong isang pirasong papel, ang pekeng suicide note. At sa kabilang kamay, nakalawit ang isang makapal na lubid. Nakatayo si Liwayway sa pinakasulok ng kwarto. Ang likod ay nakasandal sa malamig na pader. Wala na siyang mapag-aatrasan. Ito na ang dulo. Tinitigan niya ang 2 taong papalapit sa kanya, ang kanyang berdugo. Ang isa ay ang babaeng nagnakaw ng nakaraan ng kanyang pamilya. At ang isa naman ay ang lalaking winasak ang kanyang kinabukasan. Tapusin na natin to, malamig na sabi ni Matilda. Inihagis ang sulat sa ibabaw ng kama at ibinigay ang lubid kay Dante. Liway, patawarin mo ako. Bulong ni Dante. Ang mga mata ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Wala akong magawa. May magagawa ka, Dante. Sagot ni Liwayway. Ang boses ay nanginginig ngunit may halong tapang. Palagi kang may pagpipilian at pinili mong maging isang halimaw, katulad ng nanay mo. Ang mga salitang yon ay tila sumampal kay Dante. Tumigas ang kanyang mukha at nagsimula siyang maglakad papalapit. Ang lubid ay nakahanda sa kanyang mga kamay. Umatras si Liwayway hanggang sa wala na siyang mapuntahan. Inihanda niya ang kanyang sarili para sa pinakamatinding laban ng kanyang buhay. Hindi siya mamamatay nang hindi lumalaban. Ngunit bago pa man makalapit si Dante, isang tunog ang bumasag sa nakakabinging katahimikan ng gabi. Wio! Wio! Isang tunog na mahina sa simula, ngunit papalakas ng papalakas. Isang tunog na pamilyar at hindi mapagkakamali. Ang sirena ng pulis. Natigilan sina Dante at Matilda. Nagkatinginan sila. Ang mga mata ni Dante ay puno ng pagkataranta, habang ang kay Matilda ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Imposible, sabi ni Matilda. Paano? Ang sirena ay mas lalo pang lumakas at ngayon ay may kasama ng mga kumukutitap na ilaw na asul at pula, sumasayaw sa labas ng bintana. Ang pulis! Nandito na sila! Sigaw ni Dante, na bitawan ang lubid at napahawak sa kanyang ulo. Tapos na tayo, ma. Tapos na tayo. Tumahimik ka! Sigaw ni Matilda, ngunit kahit siya ay hindi na maitago ang panginginig sa kanyang boses. Sa sandaling iyon ng kanilang pagkakagulo, nakita ni Liwayway ang kanyang pagkakataon. Gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinulak niya si Dante na wala sa sarili at tumakbo siya papalabas ng kwarto. Huwag mo siyang paalisin, utos ni Matilda. Ngunit huli na ang lahat. Tumatakbo na si Liwayway sa pasilyo. Narinig niya ang malalakas na katok sa kanilang pintuan sa baba. Pulis! Buksan niyo ang pinto!
Bumaba siya ng hagdanan ng mabilis, halos madapa. Pagdating niya sa sala, naroon na si Diwa, kasama ang dalawang unipormadong pulis. Agad na bumukas ang pinto. "Liway!" sigaw ni Diwa at tumakbo para yakapin siya. Sa likod nila, bumaba na rin sina Dante at Matilda. Ngunit sa isang iglap, bumalik ang talino at kasamaan ni Matilda. "Salamat sa Diyos at dumating kayo mga sir," sabi ni Matilda. Ang boses ay puno ng pag-aalala. "Ang hipag ko po, si Liwayway. Hindi po namin mapakalma. Mula noong aksidente, nag-iba na ang kanyang pag-iisip. Nagtangka po siyang magpakamatay. Kami po ay tinutulungan lang siya." Napatingin ang mga pulis kay Liwayway, nagusot ang damit at puno ng luha. Pagkatapos ay kay Matilda, na mukhang isang nag-aalalang ina. Ngunit bago pa man makapagsalita si Liwayway, isa pang tao ang pumasok sa pinto. Si Kiko. "Sinungaling siya," sabi ni Kiko. Itinuturo si Matilda. "Inutusan niya akong sirain ang preno ng sasakyan nila. Narito ang ebidensya." Inilabas niya ang isang kopya ng report mula sa talyer. Ngunit alam ni Liwayway na kailangan pa ng mas matibay. "Hindi lang yan," sabi ni Liwayway. Ang kanyang boses ay malinaw na at matatag. Bumitaw siya sa pagkakayakap ni Diwa at humarap sa mga pulis. "May plano silang patayin ako ngayong gabi. Isang pekeng suicide." "Nababaliw ka na, Liwayway," sigaw ni Dante. "Wala kang pruweba." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Liwayway. Ang ngiting iyon ang nagpakaba sa mag-ina. "Sigurado ka?" tanong ni Liwayway. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, hindi ang patay na lumang telepono, kundi ang maliit at itim na voice recorder na ibinigay sa kanya ni Diwa. Hindi niya ito naiwan sa ilalim ng lamesa. Pagkatapos niyang makuha ang pag-uusap tungkol kay Dragon, kinuha niya ito at itinago sa isa sa mga bulsa ng kanyang damit na hindi gaanong ginagamit. Nakalimutan ito ni Dante at Matilda nang kunin nila ang kanyang telepono. "Bago ako ikulong sa kwarto," sabi ni Liwayway habang pinipindot ang play button, "nagkaroon kami ng maliit na pag-uusap sa opisina ng tatay ko." At mula sa maliit na recorder, umalingaw-ngaw sa buong sala ang boses ni Dante na umaamin sa kanyang mga utang. Sinundan ito ng boses ni Liwayway na binabasa ang talaarawan. At ang pinakamatibay sa lahat, ang boses ni Matilda. "So, nalaman mo na. Ang galing. Kinuha ko lang ang dapat ay sa akin noon at kinukuha ko lang ulit ang dapat ay sa akin ngayon." Ang mukha ni Matilda ay namutla na parang papel. Si Dante naman ay napaupo na lang sa sahig, talunan. "At kung kailangan niyo pa ng iba," dagdag ni Liwayway, "hanapin niyo ang talaarawan ng tatay ko, si Eduardo Gatchalian. Nasa kanila. At ang lubid, nasa guest room." Wala nang nagawa ang mga pulis, kundi kumilos. Isang pulis ang umakyat sa taas. Ang isa naman ay nilapitan sina Dante at Matilda. "Dante at Matilda Ramirez, kayo ay inaaresto sa salang attempted murder at conspiracy," sabi ng pulis habang inilalabas ang kanyang posas. Hindi na lumaban si Dante, ngunit si Matilda, kahit sa huli, ay puno pa rin ng galit. Habang pinoposas siya, tinitigan niya si Liwayway ng mga matang nag-aapoy. "Hindi pa tayo tapos!" sigaw niya habang kinakaladkad palabas. Pinanood ni Liwayway ang pag-alis ng police car. Ang mga ilaw nito ay dahan-dahang nawawala sa dilim ng gabi. Ang sirena ay humina na. Napalitan ng katahimikan. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Nang mawala na ang lahat, nang maiwan na lang sila ni Diwa sa loob ng bahay na puno ng masasamang alaala, doon pa lang niya naramdaman ang lahat. Ang pagod, ang sakit, ang bigat. Napatingin siya sa salamin sa may dingding. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon. Isang babaeng gusot ang buhok, may pasa sa pisngi, ang mga mata ay pagod. Isang babaeng halos hindi na niya makilala. At sa sandaling iyon, ang lahat ng luhang kanyang pinigilan ay bumuhos. Umiyak siya, hindi na dahil sa takot o galit,
Umiyak siya dahil sa wakas, malaya na siya. Lumipas ang ilang buwan, ang mga araw ay naging linggo, at ang mga linggo ay naging buwan. Para sa marami, ang kwento ni Liwayway Gatchalian Ramirez ay naging usap-usapan lang sa Barrio Pulang Lupa. Ngunit para kay Liwayway, ang bawat araw ay isang sadya, at kung minsan ay mahirap na hakbang palayo sa bangungot. Ang huling araw ng paglilitis ay malamig at walang emosyon. Umalingaw-ngaw ang tunog ng martilyo ng hukom sa loob ng korte, isang tunog na formal na nagwakas sa lahat. Guilty. Si Matilda Ramirez ay hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong, reclusion perpetua, walang parole. Ang kanyang mga krimen, mula sa pandarambong sa negosyo ng ama ni Liwayway hanggang sa paulit-ulit na pagtatangkang pagpatay, ay sapat na para masigurong hindi na niya muling masisilayan ang labas ng rehas. Si Dante naman ay nakatanggap ng mas mababang sentensya, ngunit sapat pa rin para kunin ang pinakamagagandang taon ng kanyang buhay, 20 taon. Ang kanyang pagiging kasabwat at direktang partisipasyon ay hindi pinalagpas ng batas. Habang inilalabas sila ng korte, hindi sila tiningnan ni Liwayway. Hindi niya gustong makita ang kanilang mga mukha. Wala na siyang pakialam kung ito man ay puno ng pagsisisi o galit. Sa kanyang puso, wala nang puwang para sa kanila. Ang tanging naramdaman niya ay ang pagbuga ng isang napakabigat na hininga. Tila isang malaking bato ang naalis sa kanyang dibdib. Sa kanyang tabi, mahigpit ang hawak ni Diwa sa kanyang kamay. Natapos na ang legal na laban, ngunit alam ni Liwayway na ang tunay na paghilom ay ngayon palang magsisimula. Ang unang hakbang, ang bahay. Pagbalik nila ni Diwa sa bahay na yon, hindi na ito tahanan. Isa na itong malaking monumento ng mga kasinungalingan at sakit. Ang bawat sulok ay may dalang alaala ng takot. Ano na ang plano mo ngayon? Tanong ni Diwa habang tinutulungan siyang mag-empake ng mga natitirang personal na gamit sa mga kahon. Tumingin si Liwayway sa paligid. Ibebenta ko ito, lahat ng ito. At pagkatapos, aalis ako. Simpleng sagot ni Liwayway. Magsisimula ako sa isang lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Isang lugar kung saan ang pangalan ko ay hindi konektado sa isang trahedya. Niyakap siya ni Diwa. Tama yan. Karapatan mong maging masaya, Liway. Karapatan mong maging malaya. Hindi galit ang magpapalaya sa akin, Diwa. Sabi ni Liwayway, ang kanyang mga mata ay malayo ang tingin. Kundi ang pagpapatawad, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko. Pinapatawad ko ang sarili ko sa pagiging bulag, sa pagiging masyadong mapagmahal, at mula sa pagpapatawad na yon, doon ako magsisimula. Makalipas ang isang linggo, naibenta ang bahay. Ang diborsyo ay pinal na, at ang lahat ng ari-arian na dapat ay sa kanya ay naibalik na. Ngunit bago siya tuluyang umalis, may isang huling bagay siyang kailangang gawin. Naglakbay siya papunta sa isang maliit na probinsya, ilang oras ang layo mula sa Maynila. Dala ang isang address na ibinigay sa kanya ni Kiko. Hinanap niya ang isang simpleng bahay na gawa sa kahoy at yero. Isang matandang babae ang sumalubong sa kanya. Ang mukha ay puno ng mga linya ng paghihirap. Sa likod nito ay si Kiko na nagulat nang makita siya. Ginang Liwayway, sabi ni Kiko. Ngumiti si Liwayway. Liwayway na lang. Ipinakilala siya ni Kiko sa kanyang ina. Pumasok sila sa loob ng maliit na sala. Walang gaanong salita. Inilabas ni Liwayway ang isang sobre mula sa kanyang bag. Inilapag niya ito sa maliit na lamesa. Para po ito sa inyo, sabi niya. Nanginginig na binuksan ng ina ni Kiko ang sobre. Ang laman nito ay hindi pera. Isa itong dokumento. Isang titulo ng lupa. Ang titulo ng lupang matagal nang nawala sa kanila, ang lupang ninakaw ni Matilda. Hindi, paano? Bulong ng matanda. Ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Binili ko po ito pabalik. Paliwanag ni Liwayway. Galing sa mga taong pinagbentahan ni Matilda. Ginamit ko ang isang bahagi ng aking mana
para itama ang isang lumang pagkakamali. Hindi nito mabubura ang sakit na dinulot niya sa pamilya ninyo at sa pamilya ko. Pero sana makapagsimula kayong muli. Napahagulgol ang ina ni Kiko. Niyakap nito si Liwayway ng mahigpit. Salamat, Hija. Salamat. Sa yakap na yon, naramdaman ni Liwayway ang isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa loob ng napakatagal na panahon. Ang pagtulong sa iba ay naging isang paraan din para gamutin ang sarili niyang mga sugat. Hindi siya nagtagal. Nagpaalam siya na may gaan sa puso. Habang paalis, narinig niya ang masayang tawa mula sa loob ng bahay. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang tagumpay sa korte. Lumipas pa ang ilang araw. Walang nakakaalam kung nasaan si Liwayway, maliban kay Diwa. Isang umaga, sa isang lugar na malayo sa baryo Pulang Lupa, nakaupo si Liwayway sa dalampasigan. Ang buhangin ay malamig pa sa kanyang mga paa. Pinanood niya ang dahan-dahang pag-angat ng araw mula sa abot tanaw. Pinipinta ang kalangitan ng kulay kahel, rosas at ginto. Ang pagsikat ng araw, ang pagsikat ng Liwayway, biglang nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula kay Diwa. Saan ka man ngayon, sana'y mahanap mo ang iyong bagong simula. Napangiti si Liwayway, isang tunay, payapa at malayang ngiti. Tumingin siya sa araw na ngayon ay buo ng sumisikat, nagbibigay ng init at pag-asa. Kinuha niya ang kanyang telepono at nag-reply. Sinimulan ko na. 1 taon. Ang 1 taon ay maaaring isang maikling panahon lamang, ngunit para kay Liwayway, ito ay sapat na para bumuo ng isang bagong mundo mula sa mga abo ng nakaraan. Ang amoy ng bagong timplang kape ay humahalo sa alat ng hangin mula sa dagat. Ang mahinang tunog ng mga alon ay nagsisilbing musika sa isang maliit ngunit maaliwalas na kapihan. Sa pader na gawa sa kawayan, nakaukit sa isang piraso ng kahoy ang isang salita, Hiraya. Ito ang bagong mundo ni Liwayway, ang kanyang kanlungan, ang kanyang tagumpay. Siya ay gumagalaw sa likod ng counter, ang kanyang mga kilos ay kalmado at may tiwala. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan na ng isang kislap ng kasiyahan. Ang kanyang ngiti ay hindi na pilit, kundi isang tunay na pagpapahayag ng kapayapaan sa kanyang puso. Masaya siya, hindi dahil perpekto ang buhay, kundi dahil sa wakas, hawak na niya ito. Isang kapeng barako pa nga, Miss Liwayway. Sabi ng isang matandang mangingisda na kanyang suki. Opo, Tatay Rumi, darating na po. Sagot niya na may kasamang matamis na ngiti. Habang inihahanda niya ang kape, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Mukhang kailangan ko ring magpalamig. Ang init ng biyahe. Napalingon si Liwayway at isang malaking nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Diwa! Nagyakapan ang dalawang magkaibigan. Isang yakap na puno ng pangungulila at saya. Hindi ka man lang nagsasabi na darating ka, sabi ni Liwayway habang iginagaya ng upo ang kaibigan sa isang lamesa na tanawang dagat. At sirain ang kapayapaan ng reyna dito? Siyempre hindi. Biro ni Diwa. Grabe, Liway. Ang ganda dito. At ang ganda mo. Ang mga salita ni Diwa ay totoo. Nagbago si Liwayway. Ang kanyang balat ay may kulay kayumanggi dahil sa araw. Ang kanyang buhok ay malayang hinahangin. At ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Nagkwentuhan sila tungkol sa maraming bagay. Sa buhay ni Diwa sa syudad, sa mga maliliit na pangyayari sa kapihan. At gaya ng dati, ang kanilang usapan ay nauwi sa mas malalim na bagay. Masaya ka ba talaga dito, Liway? Seryosong tanong ni Diwa. Tumingin si Liwayway sa malawak na karagatan. Oo, sagot niya. Noong una, akala ko ang paghilom ay ang paghahanap ng bagong pag-ibig. Akala ko, kailangan kong may pumalit sa pwesto ni Dante para muli akong mabuo. Pero mali ako. Tumingin siya kay Diwa. Natagpuan ko na hindi ako isang basag na piraso na kailangang buuin ng iba.
Ako ay buo. Palagi akong buo. Ang kailangan ko lang gawin ay alisin ang mga lason na ibinato sa akin ng iba at hanapin muli ang sarili ko. At natagpuan ko siya dito. Habang nag-uusap sila, ipinakita ni Diwa ang isang balita sa kanyang telepono. Isang maliit na artikulo mula sa isang online news site. Matilda Ramirez namatay sa bilangguan dahil sa sakit na cancer. Nakasaad din sa balita na ang kanyang anak na si Dante ay patuloy na nabubuhay sa loob ng kulungan. Ngunit tila wala na sa sariling katinuan. Laging binabanggit ang pangalan ni Liwayway at humihingi ng tawad sa hangin. Ang karma. Sa sarili nitong paraan ay natagpuan sila. Tinitigan ni Liwayway ang screen. Walang tuwa, walang galit, walang anumang matinding emosyon. Ang tanging naramdaman niya ay isang malalim na paghinga ng pagtanggap. Isang malungkot na kwento na sa wakas ay natapos na. Isinara na niya ang librong iyon at hindi na niya kailanman kailangang basahin pa itong muli. Okay ka lang? Tanong ni Diwa. Tumango si Liwayway. Oo, tapos na. Nang papalubog na ang araw, naglakad-lakad silang dalawa sa dalampasigan. Ang kulay gintong sinag ng araw ay humahalik sa kanilang mga mukha. Hindi ka ba nalulungkot mag-isa dito? Tanong ni Diwa. Umiling si Liwayway. Ang pag-iisa ay iba sa kalungkutan. Dito, sa pag-iisa, nahanap ko ang kalayaan. Nang ihatid niya si Diwa sa sakayan, muli silang nagyakapan. Mag-iingat ka palagi, Kapitana, sabi ni Diwa. Napangiti si Liwayway sa tawag na yon. Pagbalik niya sa dalampasigan, mag-isa na lang siya. Ang araw ay halos lubog na. Ang langit ay isang obra maestra ng mga kulay. Humarap siya sa hangin, ipinikit ang kanyang mga mata at dinama ang bawat sandali. Hindi na siya ang babaeng naghihintay ng kanyang prinsipe. Hindi na siya ang babaeng ang kaligayahan ay nakadepende sa iba. Hindi na siya isang pasahero sa sarili niyang buhay. Binuksan niya ang kanyang mga mata, nakatingin sa papadilim na abot-tanaw kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng sumilip. Siya ang kapitan ng kanyang barko. Siya ang reyna ng kanyang kaharian. Siya ang may akda ng kanyang kwento. At sa pagsikat ng panibagong buwan, alam niyang handa na siyang isulat ang susunod na kabanata. Isang kabanatang puno ng pag-asa, kapayapaan, at pag-ibig. Ang pag-ibig na pinakamahalaga sa lahat. Ang pag-ibig para sa sarili. Siya si Liwayway. At sa wakas, siya ang liwayway ng sarili niyang kwento. At dito po nagtatapos ang kwento ni Liwayway. Isang kwentong nagpapaalala sa atin na ang pinakamatinding pagtataksil ay kadalasang nagmumula sa mga taong pinakamalapit sa atin. Ngunit higit pa riyan, ipinakita rin nito na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa pagganti, kundi sa kakayahang bumangon, magpatawad sa sarili at piliin ang kapayapaan. Ang bawat isa sa atin, tulad ni Liwayway, ay may kakayahang maging kapitan ng ating sariling kaluluwa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa ating kwento. Naway may napulot kayong aral at inspirasyon. Ano po ang pinakagusto ninyong bahagi ng kwento? At anong uri naman ng kwento ang gusto ninyong marinig sa susunod? I-comment nyo lang po sa ibaba at aming babasahin ang lahat ng yan. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.